Hello, brilliant people. This is Jobert Bergaza, and welcome to Jobert Talks. In today's conversation, medyo emotional ang video na ito. Nung nakita ko yung title na i-discuss ko tonight, medyo naging emotional ako. I promised to my father na hindi ko na pag-uusapan tong ganitong mga topic. Ayaw ko nang buksan ito sa aking social media, yung about sa aking mother. Pero hindi ko siya mapigilan. I don't know, sa mga naka-experience na ng ganitong situation, comment down if ganun ba yung nararamdaman ninyo. Especially that 5 months pa lang yung mother ko mula nung iniwan niya kami. So, may mga pagkakataon talaga mga my dear na nagiging emotional ako. Actually, everyday ko siyang naalala. Kapag nagkakaroon ako ng mga successful moments, nakapag-achieve ako ng something, napuri ako, na-recognize, naalala ko yung mama ko kasi siya yung nag-iisang tao sa mundo. I have to say, don't get me wrong, mabait yung papa ko, super duper. Pero yung mama ko kasi, iba yung talent niya kasi talagang happy-happy siya. Napaka-genuine yung happiness niya sa nagawa mo. Kaya, napakahirap. Yung topic natin tonight sa ating conversation, it's all about the hardest part of my life. So, I think you can also connect kasi maybe some of you napagdaanan din yung ganitong sitwasyon. Pero gusto kong ikwento mo na yung pinaka-hardest talaga na part of my life that I have to say. Siguro ito yung kailangan kong i-work out ng napakahabang panahon before ako makarecover. Kasi alam niyo, bilang anak mahirap, ang dami kong pinagdaanan na sobrang hirap noon. Pero dahil meron akong mama, meron akong papa, kumpleto yung family namin, nalalagpasan ko talaga siya. As in, nagagawa ko talaga ng tama, naipapanalo ko talaga yung sitwasyon. Pero ngayon, nung nawala si mama, parang masasabi ko talaga na parang hindi ko na ma-achieve yung 100% na happiness na pwedeng ma-experience ng isang tao. Don't get me wrong, ang ganda ng buhay ko ngayon. Super blessed ako. I'm so grateful to the Lord for giving me this blessings and all other things that I have now. Ang dami kong na-achieve ngayon mga my dear. Ang daming mga bagay na natatanggap ko galing sa taas. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya. Pero alam mo, because wala na si mama, parang hindi ko na ma-achieve yung 100% na happiness na dapat ma-experience ng isang tao. Anyway, bigyan ko kayo ng konting kwento sa pinagdaanan ko kasi yung pagkawala ng mama ko, medyo akala ko nga sa teleserye ko lang siya may encounter eh. Kasi noon nanonood tayo ng mga teleserye tapos sinasabihan kayo ng doktor, yung family members niyo na hanggang dito na lang yung mama mo, you have to cherish the time kasi after few months baka wala na siya, parang ganun. Yun ang naramdaman ko. At first, hindi ako naniniwala kasi reluctant ako eh. Sabi ko, may Panginoon, alam kong kaya ng mama ko yun. Ayun na, emotional na tayo ngayon. Pero nung umuwi na ako sa Pilipinas, yung actual ko talagang nakausap yung doctor, doon ko parang natanggap na wala, nagbibilang na lang ako ng araw. Pero lumaban pa rin ako, sabi ko, hindi. Kasi may Panginoon. Alam kong hindi siya pababayaan ng Panginoon kasi mabuting tao yung mama ko. Pero yun nga, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Medyo malungkot ako kasi kaya ko sinasabing ito yung pinaka-hardest part of my life. Kasi alam mo yung feeling mga my dear na na-achieve mo na yung mga pangarap mo. I have to say, nasa pinakatuktok na ako nung pinangarap ko. Although I still have my another dream na gusto ko pang ma-achieve. Pero so far sa ngayon, napakataas na nung step na natapakan ko. Parang kumbaga, ito na yung chance ko na mapasaya si mama, maibigay sa kanya yung mga bagay na hindi niya naranasan noon. Kakalungkot. Kasi may nakikita ko mga videos ngayon tapos sinasabi doon sa mga videos na kaya nagkakaroon ng cancer yung isang tao dahil sa stress. May maraming problemang pinagdaanan yung tao, tapos nag-accumulate. Kaya hindi na kayanan ng katawan. And na-imagine ko yung mama ko kasi ganun yung pinagdaanan niya eh.
Tapos, nahuli ako. Pinaglaban ko siya pero huli na ang lahat. Hindi ko siya naabutan. At first, hindi ko siya tinanggap. I questioned the Lord for that situation. Kasi parang sabi ko, ang unfair naman. Ang bait ng mama ko. Tapos, bakit siya? Parang ganun yung naiisip ko. Pero, sa pagdaan ng mga buwan, kasi 5 months na si mama, na-realize ko na, tabang nga no, siguro, gusto ng Panginoon na i-reward sa kanya yung pinaka-the best na journey ever. Kasi alam ko namang limitado lang yung kakayanan kung mapaligaya siya. Pero ang Panginoon, sa heaven, I'm sure, magiging masaya siya. Buhay na perpekto, wala na siyang iisiping problema. Same kung ano yung na-experience here sa lupa. Parang ganun. Malungkot kasi hindi mo na siya makikita ang huli. Kaya lagi kong sinasabi na, nakakalungkot. Ito yung pinaka-difficult na situation na pinagdaanan ko sa buhay ko at patuloy kong nilalabanan. Araw-araw, lagi kong sinasabi sa sarili ko na maging matapang ka kasi baka ikaw yung magkasakit, ikaw yung masira or whatever. May mga pamilya ka pa, mayroon ka pang ama, you still have your father with you. Yung mga kapatid mo umaasa pa sa'yo. May mga pangarap din sila na I'm sure you can help them to achieve those goals. Kaya kahit mabigat yung everyday life ko, patuloy akong lumalaban kasi alam kong may plano pa yung Panginoon para sa akin, and I'm very sure my mom is so happy right now in heaven. Parang ganun. Pero kung susamahin ko siya, pinaka-difficult na situation yung nangyari sa mama ko. Alam mo yung fake mo yung situation while we're still in the hospital. Pag nagtatanong si mama sa akin kung ano yung sinabi ng doctor, fake ko yung emotion ko, yung balita, like yung sinasabi, ma, you still have big chance to survive. Kahit yung sinabi ng doctor, wala na siyang chance to survive. Parang ganun, ang hirap. Hindi ko ma-imagine yung self ko. Yung dasal ko lang araw-araw, sana malagpasan ko to. Sana dumating yung araw na totally maka-move on ako from this situation. Kasi ang hirap talaga. Gusto kong ipakita yung tunay na energy ko before, yung kung gaano ako kagaling before. Nilalabanan ko yung lungkot kasi I'm sure maapektuhan yung trabaho ko, yung performance ko, lahat-lahat. Hindi madali para sa isang anak na tunay na nagmamahal para sa kanyang mga magulang. Ito yung pinakamasakit na sitwasyon na unti-unti ko nang naaabot yung mga pangarap ko. May mga nagagawa na ako ngayon. Nasisimulan ko na yung mga nasa vision board ko before. Pero wala na si mama to evaluate everything. Kasi very excited ako, ma, masaya ka ba dito? Ayan, bibili natin to. Wala siya. Pero anyway, I respect the Lord kung ano yung desisyon niya sa buhay ng mama ko. And sana masaya si mama ngayon sa heaven. Nahihirapan ako pero life must go on. And alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon. Nararamdaman ko na lagi niya akong pinoprotektahan sa mga sitwasyon ko dito sa ibang country. Sobrang hirap. I have to say, ito yung pinakamahirap na pinagdaanan ko for 32 years of my life. And I don't know kung hanggang kailan ako makakalimot. Anong taon? Ilang taon pa ang hihintayin ko to fully recover from this situation? But anyway, thank you for listening. That will be all for tonight. See you again tomorrow. Bye-bye.